Hi guys, today I will review this Ever Bilena BB Cream. Ang shade niya is Oriental. Ang nakasulat is, this one is whitening. I bought this for 220 pesos. It says here, a whitening foundation and moisturizing cream all rolled into one. Unveil fair, more flawless skin, courtesy of this all-in-one cream. Provides flawless coverage while concealing blemishes and dark spots, protecting it from the harmful rays of sun with the help of its potent moisturizers such as shea butter and vitamin E. It richly moisturizes your skin to make it soft and smooth. And meron ding mga ingredients distributed by or imported by Ever Bilena Cosmetics. So, ito yung itsura ng box niya and ito yung mismong product. Kilala niya ako, favorite ko yung violet and ang cute ng packaging niya yung takip kasi medyo silver yung takip niya. Tapos ito dress lang, ayan. Ang cute lang, nakikita ko yung sarili ko. Let's see naman yung consistency ng product. Medyo creamy siya talaga. Blendable naman siya. Actually, may amoy. May amoy yung BB cream na to. Hindi ko alam kung mabango. Mabango na parang flower, pero hindi ko gusto yung amoy. Ganun yung amoy niya. So, assess ko muna yung face ko. Wala akong ano ngayon, acne. Siyempre, may mga whiteheads ako sa nose ko. And let's see kung matatakpan yung warts ko. Andiyan pa rin yung warts ko. And this one. Yung mga yan. Let's see yung difference sa face ko. Nilagay ko na siya dito. And kung makikita niya, hindi siya tumutulog. Ang gagamitin ko sa isang face is brush. And sa isang face ay sponge. Apply muna tayo dito sa kanan. So, ito na yung side na nilagyan ko ng BB cream. And, okay naman yung finish niya. Makinis. Pero, medyo sticky. Wala kang makikitang parang namumuo-muo na foundation. Let's try naman dito sa kaliwa. Ito na yung face ko na meron ng both sides. Ito yung sa may, ang ginamit ko is brush. Okay naman siya pero mas sticky. Although parang naman silang sticky yung finish, pero mas sticky yung nung brush yung inano ko. Siguro hindi kasi na-press ng maayos. Kaya ganun ka-sticky yung finish sa face ng brush. Makikita nyo, kita pa din tong, syempre BB cream lang naman siya, hindi siya talaga full coverage. Oo, parang natural lang siya. And, napansin ko na parang nag-white yung face ko nung nilagay ko siya. Although, yung kulay nun is yellow. So, masasabi ko lang malagkit. Malagkit siya, hindi siya madaling mag-dry. Alam mo yung ibang foundation or BB cream na nagda-dry. Pero ito, hindi. Lightweight siya sa face, pero malagkit. I suggest maglagay kayo ng setting powder para mag-set talaga yung product. Medyo naiirita ako sa malagkit. Hindi ako sanay. Okay yung finish ng product sa sponge and okay din yung sa brush. So, hindi lang natakpan yung aking nose area, yung mga whiteheads. Kita pa din siya. Ayan. So, I don't think na mag-a-apply pa ako ng isa pa. Gawin ko lang yung makeup ko for today. Then, I will check back to you in a few hours. Let's see kung gaano to katagal maglalast. So, it's already 1:23 PM. So, I will check back to you in a few. Okay guys, mag-update ako. It's already 4:35 PM. So, ilang oras na yung nakakaraan. Mga 3 hours, pero okay na okay pa din yung foundation. Actually, mura lang siya, pero yung effect niya sa face ko is parang magical. Kasi, kanina parang medyo ayaw ko siya kasi medyo sticky. Pero, nito, ang kinis pa din ang face ko. Tapos yung coverage niya is, ano ba ito sa may ginagawa na naman? Yung coverage niya is maganda pa rin. Mas makinis siya ngayon. Hi guys! So, time check. It's already 7 PM. Kaya assess ko yung aking face. Okay na okay pa din yung BB cream. Remind ko lang ulit, BB cream to. And
lightweight lang siya sa face. Mas okay talaga siya pag may setting powder. Mas kumikinis yung finish. So, this is not my first impression. Nagamit ko na siya noon and ito yung final thought ko. Ayoko nung amoy niya kasi hindi ko maintindihan yung amoy niya eh. May amoy siya na mabango na hindi ko alam kung ano yun. Pero parang mas gusto ko yung walang amoy. Tapos, next, gusto ko yung packaging niya kasi parang medyo violet kasi eh. Tapos pag girly-girly ganun. Tapos may silver yung takip. So, dun sa 200 plus na price niya, meron ka ng BB cream na nag-work naman talaga ng maganda. And idadagdag ko lang, pagdating naman dun sa nose area ko, mas na-emphasize yung whiteheads. Imbis na makover yon, mas lalo siyang nakita dun sa product. So, magandang klase na din siya na local product para sa BB cream na 225 lang yung price. Hindi man ako nag-expect ng sobra dun sa BB cream, lalo na't ganun yung price. Pero, na-satisfy ako dun sa effect nun sa face ko. Basta lalagyan ko lang siya ng setting powder. Hindi talaga pwede na walang setting powder kasi ang lagkit-lagkit niya talaga sa face and matagal siyang matuyo. So, kung tatanungin niyo ako kung i-repurchase ko siya, maybe yes or maybe no. Pero parang mas angat yung maybe no. Although na-satisfy ako dun sa effect niya dun sa face ko, parang mas gusto kong mag-try pa ng ibang products. Parang may mas maganda pa sa kanya. Nabili ko nga pala siya sa Everbilena sa isang department store and sa beauty section. Meron din ata sa Watsons. Sana may nakuha ko yung information dun sa review na yun. So, if nagamit nyo na yung product na yan, please do comment down below. Kasi, yung mga review ko is katulad ngayon, maulan. Hindi ko napakita sa inyo yung effect nun sa maaraw kasi hindi ako ngayon pinagpawisan kasi sobrang lamig ngayon. And napansin ko din pagdating dun sa mga reviews ko about sa mga foundation, sa BB cream, depende din sa lugar. Katulad noon, nasa Oman ako, nag-e-explain ako about dun sa product na yon. And pansin ko na kung doon sa lugar na yon okay siya sa akin, pero pagdating dito sa Pilipinas, iba yung effect ng product na yon sa akin. So, kung may update kayo about this product, let me know down below. I hope to see you guys on my next video. Bye! Mga ko na po. So, ang foundation po na ginagamit ko is Max Factor Lasting 106. Hindi ko na po ito masyadong ginagamit kasi ang ginagamit ko is 105.